Ang biyahe na hindi dapat tinanggap ang taxi driver sa Balete Drive. 14 na taon nang nagmamaneho ng taxi si Ramon de la Cruz. Sa tagal niya sa kalsada, natutunan na niya ang isang bagay. Ang takot, gawa-gawa lang ng pagod at imahinasyon. Marami na siyang narinig. Mga babaeng sumusulpot sa gitna ng daan. Mga multong sumasakay sa gabi, lalo na raw sa Balete Drive. Ngunit para kay Ramon, lahat ng iyon ay kwento lang ng mga driver na inaantok o gusto lang ng pansin. Hanggang sa gabing iyon, 2:00 ng madaling araw, manipis ang ulan sapat lang para gawing salamin ang aspalto ng Balete Drive. Tahimik ang paligid, walang busina, walang naglalakad, kahit aso wala. Tanging ang ilaw ng mga poste ang kumikislap, parang kandilang malapit nang mamatay. Magdadalawang isip na sana siyang umiwas sa daang iyon, pero kailangan niya ng isang huling biyahe bago umuwi. Habang papalapit siya sa pinakagitna ng Balete Drive, biglang may kumaway, isang babae. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, halos natatakpan ng anino ng mga puno. Mahaba ang buhok, basa, nakadikit sa mukha. Puti ang suot, hindi maliwanag na puti, kundi parang luma na nilaw at mabigat tingnan. Hindi siya gumagalaw maliban sa kamay na dahan-dahang kumakaway. Tumigil si Ramon. Hindi niya alam kung bakit. Parang may humawak sa manibela niya. Bumukas ang pinto sa likod. Walang tunog ng paa. Walang amoy ng ulan. Umupo ang babae. Marahan. Sobrang gaan na parang walang bigat. "Where to, miss?" tanong niya. Sanay ang boses. Matagal bago sumagot ang babae. "Anywhere," mahina niyang sabi. Parang galing sa malayo. "Basta, makaalis dito." May kakaiba sa boses. Hindi nanginginig, hindi rin umiiyak. Parang walang emosyon. Parang binibigkas lang ang isang linyang paulit-ulit nang sinabi sa napakaraming tao. Umandar ang taxi. Habang tumatakbo sila, napansin ni Ramon na hindi gumagalaw ang salamin sa likod. Kahit bumabagal o bumibilis siya, parang hindi humihinga ang nasa likod. Wala ring anino sa bintana. Sumilip siya sa rearview mirror. Sandali lang, 1 segundo lang. At doon niya napansin, hindi malinaw ang mukha ng babae. Parang natatakpan ng ulap. Parang may bahagi ng kanya na ayaw makita. Binalik niya ang tingin sa kalsada. Pinawisan ang likod niya kahit malamig ang gabi. "Mabigat ang traffic sa A. Rodriguez," sabi niya, pilit binabasag ang katahimikan. Walang sagot. Pagdaan nila sa isang poste ng ilaw, biglang namatay ang ilaw ng taxi. Radyo, dashboard, lahat. Umaandar pa rin ang makina, pero tila nilamon ng dilim ang loob. At sa sandaling iyon, may naramdaman si Ramon na hininga sa batok niya. Hindi malamig, hindi mainit, basta mali. Bumukas ulit ang ilaw. Napahinto siya sa isang intersection. Nanginginig ang kamay sa manibela. "Miss, okay lang po ba kayo?" tanong niya. Tahimik. Pagtingin niya sa likod, walang tao. Pero basa ang upuan. May marka ng palad sa salamin. At sa rearview mirror, may bakas ng ngiti na hindi kanya. Sa meter, malinaw na malinaw ang numero. 217 piso. Hindi niya alam kung bakit, pero kabado siyang bumulong. Hindi pa tapos. Sa labas ng taxi, sabay-sabay na nanginig ang mga puno ng Balete. Hindi agad nakaalis si Ramon sa kinahintuan niya. Nakapatay ang makina. Bukas ang pinto. At siya, nakaupo lang, hawak ang manibela. Pilit inuulit sa isip na wala yon. Pagod lang, antok, gunig-gunig. Ilang beses na niyang narinig ang ganitong kwento sa terminal at palagi niyang tinatawanan. Pero hindi guni-guni ang basang upuan sa likod. Hindi imahinasyon ang bakas ng palad sa salamin. Mahaba ang mga daliri, mas mahaba kaysa sa kanya. Huminga siya ng malalim at pinindot ang reset ng taximeter. Beep! Nawala ang 217 piso. Saglit siyang nakahinga. Umandar siya ulit. Umiwas na siya sa Balete Drive
dumaan sa mas maliwanag na kalsada. May mga ilaw ng tindahan. May iilang jeep. Normal. Unti-unting bumabalik ang tibok ng puso niya sa tamang ritmo. Pagtingin niya sa dashboard, 217 piso. Hindi siya nagmamaneho. Walang pasahero. Hindi umaandar ang metro. Biglang nanlamig ang kamay niya. Hindi pwede to. Bulong niya sabay pindot ulit ng reset. Mas madiin, mas galit. Beep, 0 ulit. Ngunit sa rearview mirror may anino. Hindi malinaw, hindi buo, pero malinaw ang posisyon. Nakaupo sa likod. Hindi siya lumingon. Hindi niya kayang lumingon. Sa halip, binilisan niya ang takbo. Habang bumibilis ang taxi, mas lumalamig ang loob. Ang hininga niya nagiging usok kahit sarado ang bintana. Unti-unting namamatay ang mga ilaw sa dinadaanan niya, isa-isa. Parang may sumusunod na dilim. Biglang bumukas ang radyo. Static. Bulong. Parang sirang recording. Kuya, hindi mo ba ako ihahatid? Napamura si Ramon at Promeno ng malakas. Huminto siya sa gilid ng kalsada. Halos mabangga ang poste. Dahan-dahan siyang lumingon sa likod. Wala pa rin. Pero ngayon, may bakas ng katawan sa upuan. Parang may nakaupo, kahit walang tao. Lumubog ang foam. Parang hinihigaan ng bigat na hindi nakikita. At doon niya naamoy. Hindi amoy ulan, hindi amoy lupa, amoy kalawang at dugo. Nagmamadali siyang bumaba ng taxi. Hindi na niya iniisip ang boundary, ang kita, ang galit ng operator. Gusto na lang niyang makalayo. Pero bago siya tuluyang makalayo, napatingin siya sa loob ng taxi. Sa rearview mirror, malinaw na malinaw ang reflection. Nakaupo ang babae. Ngayon ay kita na ang mukha. Hindi ito galit. Hindi rin ito nakakatakot sa unang tingin. Ito'y mukha ng isang taong matagal nang naghihintay. Isang biyahe na lang, sabi ng babae. Hindi gumagalaw ang labi. Isa lang, tapos na. Napasigaw si Ramon at tumakbo palayo. Kinabukasan, bumalik siya sa terminal. Sinubukan niyang magpahinga, magpalit ng unit, kahit anong gawin para hindi na magmaneho sa gabi. Pero may problema. Lahat ng taxi na sinakyan niya, lahat ng unit na hiniram, lahat ng salaming tiningnan niya, iisa ang refleksyon. At sa ilalim ng bawat salamin, parang inuukit ng hangin ang parehong numero. 217. At sa gabi, bago siya makatulog, may maririnig siyang boses sa tenga niya, sobrang lapit na parang nasa loob ng ulo niya. Ballet drive pa rin ang daan pa uwi mo, ang mga hindi na nakauwi. 3 gabi nang hindi pumapasada si Ramon. Sa unang gabi, sinubukan niyang matulog ng maaga. Sa ikalawa, uminom siya para mapagod ang katawan. Sa ikatlo, pinatay niya ang ilaw ng buong bahay. Pero kahit anong gawin niya, 2:17 pa rin siya nagigising. Pawis na pawis, hingal na hingal, at may isang pakiramdam na may nakatingin sa kanya mula sa likod. Sa bawat paggising niya, may iisang tunog na paulit-ulit sa tenga niya. Parang pinto ng taxi na bumubukas. Hindi na niya kinaya. Kinaumagahan, bumalik siya sa terminal. Kailangan niyang makahanap ng sagot. Kahit anong sagot. Hindi na siya natatakot sa multo. Natatakot na siya sa katahimikan. Tahimik ang terminal. Kakaiba para sa oras na iyon. Iilan lang ang driver, nagkakape, naglalaro ng baraha. Pagpasok ni Ramon, biglang huminto ang usapan. May ilang umiwas ng tingin. May iba namang tumingin sa kanya na parang may alam, pero ayaw magsalita. Lumapit siya kay Mang Isko, pinakamatandang driver sa kanila. 40 taon na raw sa kalsada. At sinasabing kabisado niya ang bawat sumpa ng Maynila. Balete drive ka kagabi, no? Tanong ni Mang Isko. Hindi siya tinitingnan. Nanlalamig ang sikmura ni Ramon. Oo. Paano niyo nalaman? Dahan-dahang sinindihan ni Mang Isko ang sigarilyo. Kapag buhay ka pa matapos dumaan doon ng 2:00,
May sumusunod na sa iyo. Tahimik si Ramon. May ilan na kaming nawalan. Dagdag ni Mang Isko. Hindi aksidente, hindi hold up. Basta, hindi na lang bumalik. May inilapag siyang lumang logbook sa mesa. Makapal, dilaw ang mga pahina. Amoy alikhabok at langis. Mga pangalan yan, sabi niya. Mga driver na huling nakita sa biyahe. Balete Drive. Binuklat ni Ramon ang libro. Isa-isa, nabasa niya ang mga entry. July 12, 2003. 2:15 a.m. Last room. Balete Drive. October 8, 2007. Passenger female, white dress. March 19, 2040. Meter stuck at 217 na patigil ang hininga niya. 217? Mahina niyang tanong. Tumango si Mang Isko. Lahat sila! May biglang sumagi sa alaala ni Ramon. Isang bagay na matagal na niyang ikinulong sa likod ng isip. Isang gabing umuulan. Isang pasaherong babae. Isang preno na huli na. Hindi niya maalala ang mukha. Hindi niya maalala ang sigaw. Pero naaalala niya ang tunog. Ang tunog ng katawan na tumama sa salamin. Bigla siyang napahawak sa ulo. Ay hindi ako yon, bulong niya. Ngunit parang sinagot siya ng hangin. Kuya, napatayo si Ramon nanginginig. Anong nangyayari sa mga nawawala? Tanong niya. Halos pabulong. Tumingin sa kanya si Mang Isko sa wakas. Mabigat ang tingin. Hindi sila nawawala, sabi niya. Sila ang nagmamaneho. Kinagabihan, kahit ayaw niya, napilitan si Ramon na bumalik sa taxi. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil sa sandaling pumasok siya sa driver's seat. Kusang nagsara ang pinto. Umandar ang makina kahit hindi niya ini-start. At sa rearview mirror, malinaw na malinaw ang babae. Ngayon, hindi na siya nakaupo sa likod. Nasa tabi na niya. Oras na, sabi ng babae, nakangiti. May mga kailangan ka nang ihatid. Sa labas ng bintana, nagbago ang paligid. Wala ng terminal. Wala ng ilaw ng syudad. Balete Drive na naman. At sa gilid ng kalsada, may mga taong kumakaway. Lahat sila, mga driver. Mabagal ang takbo ng taxi, pero hindi si Ramon ang may kontrol. Mahigpit ang kapit ng kamay niya sa manibela. Pero pakiramdam niya'y iba ang gumagalaw nito. Parang may pumapatong na palad sa ibabaw ng kanya. Sa labas ng bintana, walang ibang tanawin kundi ang walang katapusang Balete Drive. Paulit-ulit ang mga puno. Paulit-ulit ang mga ilaw. Paulit-ulit ang oras. 2:17 pa rin. Sa tabi niya, tahimik ang babae. Hindi na siya mukhang basa o duguan. Ngayon, parang normal na pasahero. Maayos ang buhok, malinaw ang mukha. Pero mali ang mga mata. Hindi sila kumukurap. Hindi ko kayo kilala, paos na sabi ni Ramon. Ngumiti ang babae. Kilala mo ako, sagot niya. Pinili mo lang akong kalimutan. Biglang bumagal ang paligid. Parang hinigop ng hangin ang ingay. Bumukas ang ilaw ng taxi at sa windshield, parang pelikulang unti-unting umaandar ang isang alaala. Umuulan, mas malakas kaysa ngayon. Mas bata si Ramon. Mas bago ang taxi. Mas mabilis ang takbo. Pagod siya noon. Galit sa mundo, gusto na lang umuwi. Isang babae ang tumawid. Biglaan. Huli na ang preno. Ang tunog ng bangga ay parang basag na salamin at butong naghiwalay. Huminto ka, bulong ng babae sa tabi niya. Pero sa alaala, hindi huminto si Ramon. Bumaba siya sandali. Nanginginig. Kita niya ang katawan sa gilid ng daan. Puti ang damit. Duguan ang tagiliran. Humihinga pa. Tinitingnan siya. Kuya! Mahina nitong sabi. At doon, imbes na tulungan, bumalik siya sa taxi. Umandar siya palayo. Hindi ko sinasadya. Umiiyak na sabi ni Ramon sa kasalukuyan. Natakot lang ako. Natakot ka, ulit ng babae. At iniwan mo ako. Biglang may bumukas na pinto sa likod. Isa-isang sumakay ang mga driver na nakita niya kanina. Tahimik sila, basa. May marka ng bangga,
tali, dugo. Lahat ay may parehong mata. Walang puti, puro dilim. Sila ang mga sumunod, paliwanag ng babae. Mga taong may iniwang kasalanan sa kalsadang to. Hindi ako pumatay, sigaw ni Ramon. Hindi, sagot niya. Pinili mo lang na huwag magligtas. Huminto ang taxi sa gitna ng Balete Drive, sa ilalim ng pinakamalaking puno ng Balete. May 200, sabi ng babae. Isa para sa mga tumakas, isa para sa mga umako. Sa dashboard, biglang nagbago ang metro. 217 piso, 0 pesos. Kung babayaran mo ang utang mo, bulong niya, makakababa ka. Paano? Tanong ni Ramon. Halos wala ng boses. Ngumiti ang babae. Ngiting hindi masaya, kundi pagod. Magmaneho ka, sabi niya. Hanggang sa may makarating. Biglang nagsindi ang mga ilaw sa gilid ng kalsada. May mga taong nakatayo, mga babae, mga lalaking duguan, mga batang nakayapak. Lahat sila gustong sumakay. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Ramon. Hindi siya hinahabol para patayin. Pinili siya para magbayad. Sa likod niya, sabay-sabay na bumukas ang mga bibig ng mga driver. Oras na ng biyahe mo. Ang huling hatid si Ramon ay hawak pa rin ang manibela ng taxi. Nanginginig sa lamig na hindi dulot ng gabi. Sa dashboard, muling lumitaw ang numero, 217 piso. Hindi niya ito na-reset. Hindi niya alam kung paano. Sa bawat segundo, pakiramdam niya ay mas lumalapit ang dilim. Sa rearview mirror, nakita niya ang lahat ng pasaherong nawawala na dati niyang nabasa sa logbook ni Mang Isko. Nakaupo sa likod, basa, duguan, matagal nang patay. Ngunit nakatingin sa kanya. Walang imik, walang galaw. Parang hindi sila tao. Ngunit malinaw na alam nila ang lahat ng ginawa niya. Kuya, bulong ng babae, nakatayo sa tabi ng driver seat ngayon. Handa ka na ba? Tumango si Ramon, nanginginig, nangingilid ang mga luha. Alam niya na hindi na siya makakatakas. Sa pagdaan nila sa ilalim ng mga balete, biglang nagbago ang paligid. Ang mga puno ay parang naglakad, unti-unting lumalapit sa taxi. Ang mga poste ng ilaw ay naging pula, parang dugo. Sa gilid ng kalsada, may nakatayo, mga driver, mga babae, mga bata. Lahat may parehong mata. Walang puti, puro dilim. Naghihintay ng hatid. Simulan mo, sabi ng babae. Ngiti na hindi masaya. Ito ang huling biyahe mo. Bumulong sa isip ni Ramon ang alaala ng gabing iniwan niya ang babae sa aksidente. Ang babae na dapat niyang iligtas. Ang babae sa meter na 217 piso. Ang bawat pasaherong pinili niyang kalimutan. Ngunit ngayon, walang lusot, walang pagod, walang pagkaantok. Hindi ko kayang bayaran, sabi niya. Hindi mo kailangang bayaran, sagot ng babae. Kailangan mo lang ituloy ang biyahe. Tumakbo ang taxi. Tumakbo si Ramon, hindi sa lugar, kundi sa oras, sa alaala, sa sumpa. Sa bawat kilometro, nadarama niya ang bigat ng mga hindi nakaligtas. Ang kanilang mga mata sa kanya. Ang kanilang katahimikan na sumisigaw sa kanyang konsensya. At sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng pinakamatandang balete, naroon ang isang pintuan. Isang pinto na hindi humihingi ng permiso. Baba ka na, sabi ng babae. Ngunit si Ramon ay alam. Kapag bumaba siya, hindi na siya makalalabas sa mundo ng buhay. Tumigil ang makina, tumigil ang oras. At sa loob ng taxi, nakita niya ang isang nakamamanghang tanawin. Lahat ng nawawalang driver, lahat ng biktima, lahat ng pasahero, nakatingin sa kanya. Tahimik, sabay matagal na naghihintay. Simulan mo uli, sabi ng babae. At huwag kang titigil hanggang sa may makarating. Ngayon, si Ramon ay hindi na simpleng taxi driver. Siya na ang tagapamagitan ng buhay at kamatayan sa Balete Drive. At sa bawat 2:17 ng madaling araw, may taxi na lumalabas sa dilim. May driver na hindi na tao. May pasahero
na hindi na maibabalik sa mundo ng buhay. Ang biyahe ay hindi kailanman matatapos. Simula nang tumigil si Ramon sa taxi, hindi na siya nakatulog ng maayos. Bawat gabi, naririnig niya ang kalansing ng mga upuan sa likod. Bawat gabi, nakikita niya ang mga mata ng babae sa bawat salamin na kanyang tinitingnan kahit sa salamin ng banyo. Isang gabi, pumunta siya sa Balit Drive, hindi para magmaneho, kundi para harapin ang katotohanan. Sa ilalim ng puting buwan, nakita niya ang mga 3 taxi, nakahinto sa gilid ng kalsada. Bawat isa may nakaupo. Isang driver na may dugo ang kamay, nakatitig sa kanya. Isang babae sa puting damit, halata na hindi na tao. Isang batang lalaki tahimik, hawak ang maliit na orasan na huling tumigil bago mamatay. "Pinili niyo ba ako?" bulong ni Ramon. Tumayo ang babae sa tabi ng taxi niya, lumapit. "Hindi ka pinili. Lumipas ka lang sa tamang daan sa tamang oras. Ngunit ngayon, kailangan mo nang malaman." Pag lumapit niya, nakita ni Ramon ang isang lumang notebook, nakalapag sa lupa. Bawat pangalan ng nawawalang taxi driver ay nakasulat, kasama ang oras at eksaktong distansya kung saan sila huling nakita. Ang bawat nawawala, patuloy ng babae, ay bahagi ng isang paikot na sumpa. Balit Drive ay hindi kalsada. Ito ay paghihintay. Ang mga nawawala, sila ang nagmamaneho sa dilim. At ang meter, ang 217 piso, ay hindi bayad. Ito ay bilang ng biyahe na hindi natapos. Sa oras na iyon, naramdaman ni Ramon ang bigat ng daan. Hindi lamang puno, ulan at kalsada, kundi ang malasakit, takot at kasalanan ng lahat ng dumaan sa Balete Drive. At sa dilim, may kumatok sa taxi window. Isa pang driver, basa, duguan, nakatingin sa kanya. "Hindi ka makakaligtas," bulong nito. "Hanggang hindi mo natututo, hindi ka makakalabas." Si Ramon ay napilitang maghanap ng kasagutan. Dinala siya ng babae sa isang lumang bahay sa tabi ng daan. Isang bahay na matagal nang iniwan, puno ng alikabok at kalawang, pero may init ng apoy sa loob. Bago ang lahat ng ito, wika ng babae, may isang mayamang pamilya sa dekada 40 na nais yumaman. Pinili nila ang kababaihan na dumaraan sa Balete Drive. Isa-isa, inihahandog ang buhay para sa lupa na kanilang sinakop. Ang sumpa, nagsimula doon. Isang biyahe na hindi natapos, isang buhay na iniwan sa dilim. Binuksan ng babae ang lumang kahon, mga litrato, taxi, driver, babae sa puti, mga puno ng balet. Nakita ni Ramon ang sarili niya sa isang larawan. Kahit bata pa, kasama ang mga nawawalang driver. "Ramon, napili ka hindi dahil sa aksidente mo," paliwanag ng babae. "Pinili ka dahil sa pagkawala ng tapang noong unang pagkakataon na maaari mong iligtas ang babae. Iyon ang unang kasalanan mo. At hanggang ngayon, hindi pa ito nababayaran." "Paano ko ito mababawi?" tanong ni Ramon, halos lumuluha. "Paano ko ihahatid ang mga nawawala?" Ngumiti ang babae. "May paraan, ngunit bawat biyahe mo sa dilim ay may kapalit. Hindi lahat ng buhay ay maibabalik at hindi lahat ng driver ay makakaalis ng buhay." Sa labas ng bahay, nakita ni Ramon ang taxi niya, nakaandar, parang naghihintay. "Simulan mo na," sabi ng babae. "Ang huling hatid ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa iyo." Ramon ay napatingin sa Balete Drive. Ang daan ay tila buhay, kumikilos, naghihintay. At sa dilim, naramdaman niya ang isang katotohanan. Kung tatapusin niya ang biyahe, maaaring siya ang susunod na nawawala. Ang unang biyahe sa dilim. Hindi na muling nakauwi si Ramon sa bahay. Ang taxi niya sa labas ng lumang bahay ay parang buhay. Nakabukas ang pinto, nakaandar ang makina, at ang meter ay nakatutok sa 217 piso. Habang humihinga, naramdaman niya ang bigat ng mga mata sa likod niya. Tumango siya. Walang tanong,
Walang galit, walang takot na pwede na ring makilala ang babae sa puting damit. Ang kanyang gabay sa sumpa. Simulan mo, sabi ng babae sa tabi niya, ang unang biyahe para sa isang nawawala. Kung hindi mo ito tapusin, hindi ka makakawala. Umandar siya. Ang Balete Drive sa labas ng kalsada ay nagbago. Ang mga puno, ang ilaw ng poste, kahit ang hangin parang may sariling paghinga. Pagkatapos ng 5 minuto, may kumatok sa bintana. Isang lalaki, basa, dugo sa kamay, ngunit hindi siya galit. Nakatingin lang, may pakiwari na naiwan ang kanyang kaluluwa sa kalsada. "Kuya, tulungan mo ako," bulong niya. Ramon ay naglalakad sa pagitan ng buhay at alaala. Hindi niya alam kung paano makakaalis kung siya mismo ay parte na ng sumpa. Habang nagpapatuloy ang biyahe, unti-unti niyang napansin. Bawat driver, bawat nawawala, ay may bakas sa taxi niya. Isang pangalan, isang numero, isang hint ng kanilang huling biyahe. Tumigil ang taxi sa gitna ng daan, sa ilalim ng pinakamatandang balete. Nakita niya ang babae sa puting damit. Nakatitig sa kanya. "Oras na," sabi nito. "Hawakan mo ang manibela at huwag kang titigil." Tumakbo ang meter. 217 piso. 0 pesos. 434 na piso. Ang bawat hakbang sa pedalan ay parang bumabalik sa kanya ang kasalanan. Ang pasaherong iniwan niya. Ang babae sa aksidente. Ang bawat driver na hindi nakauwi. Biglang lumabas sa gilid ng kalsada ang isang grupo ng mga pasahero. Mga nawawalang driver, babae sa puting damit, bata sa lumang orasan. Tahimik, ngunit bawat mata ay sumisigaw sa kanya. "Tapusin mo o mawawala ka rin." Nagsimula na ang biyahe. Isa-isa niyang hinahatid ang mga nawawala sa dulo ng daan. Bawat pasahero bago bumaba ay humihinga ng malalim at nagbubukas ng mata na puno ng pagkilala. Parang sumpa ay nai-transfer sa kanya ang meter ay patuloy na tumataas. 651, 868, 1,085. Sa bawat kilometro, naramdaman ni Ramon na hindi siya nag-iisa sa taxi. Ang mga nawawala ay naglalakad sa loob, nagbabantay sa kanya, nagbibilang ng bawat pagkakamali niya. Sa huli ng unang biyahe sa dilim, nakaupo siya sa gilid ng Balete Drive, nanginginig, pawis na pawis. At sa meter, nakasulat ang isang simpleng numero, isang biyahe na tapos. 216 na lang ang natitira. At bago pa man siya makahinga, bumulong sa tenga niya ang babae. "Hindi ka nakakatakas. May isa pang biyahe, mas mahirap, mas malalim." Si Ramon ay naupo sa manibela. At sa dilim na ramdaman niya, ang tunay na sumpa ay nagsisimula pa lamang. Ang pinakamasamang biyahe, kung saan kailangan niyang harapin ang lahat ng nawawalang driver at pasahero sa isang biyahe, ang pinakamahigit na biyahe. Hindi na siya natutulog. Bawat gabi, nakaupo sa taxi, nakatingin sa dashboard, nakikinig sa pulso ng makina. Alam niyang oras na para sa pinakamahirap na biyahe. Sa dilim ng Balete Drive, umandar siya. Hindi na siya takot sa babae sa puting damit. Alam niya na hindi ito galit, kundi tagapamagitan. Nagbabantay ng lahat ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang taxi ay punong-puno. Sa likod, hindi isa o dalawang pasahero, kundi lahat ng nawawalang driver at babae sa puting damit, bata, at kahit mga taong iniwan niya sa nakaraan. Isang buong kalsada ng multo na nakaupo sa loob. "Handa ka na ba?" Bumulong ang babae sa tabi niya. Tumango si Ramon. Alam niyang wala na siyang mapagpipilian. Umalis siya sa kalsada at bawat hakbang ng pedal ay parang paglalakad sa memorya ng kasalanan. Narinig niya ang mga sigaw ng babae sa aksidente. Narinig niya ang huling hininga ng mga driver na hindi na nakauwi. Narinig niya ang bawat pasaherong iniwan niya
bawat pagkakataong pinili niyang hindi makialam. Sa harap niya, ang kalsada ay nagbago. Parang infinity loop, puno ng mga puno ng balete na naglalakad palapit sa kanya. Ang mga poste ng ilaw ay pula at sa bawat liwanag, lumalabas ang mukha ng nakaraan. Nakatitig, tahimik, nagbabantay. Ang meter ay mabilis tumakbo. 1,085 piso, 1,302 piso, 1,519 piso. Sa bawat biyahe, nadarama niya ang bigat ng sumpa, hindi sa katawan niya, kundi sa kaluluwa. Biglang napatingin siya sa rearview mirror. Ang babae sa puting damit ay nakatayo sa tabi ng driver's seat ngayon. Isa ka ng bahagi ng Ballet Drive, sabi nito. Kung tatapusin mo ang biyahe na ito, may kapalit. Ngunit kung hindi mo tatapusin, mawawala ka rin. Tumigil siya sa gitna ng kalsada. Walang liwanag, walang tunog, maliban sa paghinga ng mga nawawala. Anong kapalit? Bulong niya, nanginginig. Ngumiti ang babae. Matay malamig. Hindi lahat ng buhay ay sa iyo. Isa pang inosenteng tao ang kakaltasin para sa bawat biyahe na natapos mo. Doon naiisip ni Ramon, hindi lang siya naipit sa sumpa, kundi may hindi niya kayang gawin. Pumili ng buhay ng isa pang tao kapalit ng kaligtasan niya. Sa huling minuto, nagdesisyon siya. Tumango siya. Hawak ang manibela. Ang taxi ay umandar, mabilis. At sa dilim ng Balete Drive, nagsimula ang huling biyahe ng nakaraan, kasalanan at sumpa. Hindi siya takot sa multo, kundi sa desisyon na kailangang gawin niya sa dulo ng biyahe. Ang tanong ng bawat nawawala na nakatingin sa kanya. Handa ka na bang maging bahagi ng daan? Magpakailanman?